Mukha na siyang tuyot na pasas friend. As in, a walking raisin. Konting tiis na lang talaga. At atin na ang lahat. Ang bawat salita ay parang bubog na humiwa sa katahimikan ng malawak na pasilyo. Bawat kataga ay isang patak ng lason na dahan-dahang kumalat sa hangin, naghahanap ng sisirain. At sinira nga nito ang munting pag-asa na aking maingat na binuo sa loob ng aking dibdib. Nakatayo ako sa labas ng napakalaking pinto na gawa sa narara. Ang bigat ng dala kong duffel bag ay tila nawala. Napalitan ng isang bigat na hindi ko mawari kung saan nanggagaling. Ang mga kamay ko ay nakakapit pa rin sa strap nito. Ang mga daliri ko'y nanlalamig. 1 metro lang ang layo ko mula sa nagsasalita. Ang aking magiging amo, si Mrs. Miravel Montemayor. Nasa likod ako ng isang malaking florera na may mga puting bulaklak na hindi ko alam ang pangalan. Ang samyo nito ay matamis. Ngunit sa pandinig ko ngayon, tila samyo ito ng pagkabulok. Dito sa kinatatayuan ko, tanaw ko ang likod ni Ma'am Miravel. Nakasuot siya ng isang mamahaling seda na damit na kulay krema. Perpektong bumagay sa kanyang makinis na balat at mahabang itim na buhok. Kausap niya ang kung sino man sa kanyang telepono. Ang boses niya'y malambing, ngunit puno ng panunuya na hindi niya itinago. Kanina lang, ang mga ngiting ipinakita niya sa akin ay parang sikat ng araw sa umaga. Ngayon, ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig ay parang hamog sa hating gabi, malamig, at kayang pumatay ng anumang buhay na halaman. Oo naman, patuloy niya, kasabay ng isang maliit na tawa. Si Leandro, naku, he worships the ground I walk on. Ang tingin niya sa akin, isang anghel na bumaba mula sa langit para alagaan ang nanay niyang ulyanin na. It's almost too easy, you know? Napapikit ako ng mariin. Ang hangin ay tila nawala sa aking mga baga. Ang pag-asang dala ko pagpasok sa malaking gate na yon kanina. Ang pag-asang ito na ang katuparan ng mga pangarap ko para sa kapatid ko. Ang pag-asang makakaipon ako para sa pag-aaral niya ay biglang naging alikabok at tinangay ng masamang hangin. Isang figura ang lumabas mula sa isang silid sa di kalayuan. Matangkad, balingkinita ng katawan, at may aura ng kapangyarihan sa bawat hakbang. Ito si Mr. Leandro Montemayor, ang nag-iisang anak ni Doña Isabela, ang asawa ng babaeng kasalukuyang tumatapak sa kanyang puso at pagkatao. Ibinaba ni Miravel ang telepono nang makita ang asawa. Sa isang iglap, ang demonyo ay naging anghel. Ang mukha niyang puno ng pangungutya ay napalitan ng isang matamis at mapagmahal na ngiti. Parang isang aktor sa entablado na nagpalit ng maskara. Love, malambing niyang bati, sabay salubong kay Leandro at pagpulupot ng mga braso nito sa biwang ng lalaki. How's mama? Tanong ni Leandro. Ang boses ay puno ng sinserong pag-aalala. Hinaplos niya ang buhok ni Miravel. And how are you? Hindi ka ba napapagod? You've been so patient, so selfless. Ngumiti si Miravel. Isang ngiti na kung hindi ko lang narinig ang usapan kanina, ay paniniwalaan kong totoo. Anything for mama. At para sa'yo. You know that. Siya na lang ang meron tayo. Di ba? Niyakap ni Leandro ang kanyang asawa ng mahigpit. You are a saint, my love. A living saint. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Ang mga salitang yon ang pangalawang dagok. Isang sampal na hindi sa pisngi, kundi diretso sa kaluluwa. Isang patunay na sa tahanang ito, ang kasinungalingan ay mas pinaniniwalaan kaysa sa katotohanan, na ang pagiging bulag ay isang pagpili. Ang bigat sa aking balikat ay bumalik. 10 beses na mas matindi. Hindi ito ang bigat ng mga damit sa loob ng bag ko, kundi ang bigat ng katotohanang aking natuklasan. Ang tahanang ito na sa labas ay parang palasyo, ay isa palang libingan ng mga lihim. Dahan-dahan akong humakbang paatras,
Pabalik sa anino ng plorera. Yumuko ako, ayokong makita nila. Ayokong maging parte ng kanilang dula-dulaan. Ngunit huli na ang lahat. Narinig ko na ang hindi dapat marinig. Nakita ko na ang hindi dapat makita. Sa wakas ay napansin ako ni Mirabel. "Oh, Althea, nandyan ka pa pala. Halika, ipapakilala na kita kay Mama." Nag-angat ako ng tingin. Ang ngiti niya ay kasing tamis pa rin ng pulot. Ngunit ngayon, nakikita ko na ang lason na nakahalo rito. Lumakad ako papalapit. Bawat hakbang ay parang pagtapak sa nagbabagang uling. Tumangulang ako kay Mr. Leandro. Nanginitian ako ng tipid bago pumasok sa kanyang opisina. Sinundan ko si Mirabel patungo sa silid ng matanda. Ang bawat dingding ay may mga mamahaling pinta. Ang sahig ay kumikinang sa sobrang linis. Ngunit ang pakiramdam ay malamig, parang isang museo na walang buhay. Binuksan niya ang pinto sa kwarto ni Doña Isabela. Ang unang bumungad sa akin ay ang amoy. Amoy ng mamahaling pabango, pero may kasamang amoy ng gamot at kalungkutan. Nakaupo sa isang silyang tumba sa tabi ng bintana ang isang matandang babae. Maputi ang buhok niya, manipis ang katawan sa ilalim ng suot niyang puting bestida. Nakatingin siya sa labas, sa hardin, ngunit ang kanyang mga mata ay blangko. Tila wala roon ang kanyang kaluluwa. "Mama!" Tawag ni Mirabel sa boses na puno ng artipisyal na paglalambing. "This is Althea, ang bago mong mag-aalaga." Dahan-dahang lumingon si Doña Isabela. Nakita ko ang kanyang mukha. Dati siguro itong maganda, puno ng buhay. Ngayon, ang tanging naroon ay ang mga guhit ng pagod at isang takot na hindi maipaliwanag. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay kay Mirabel, at nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. "Come, Althea, ayusin mo ang kumot niya." Utos ni Mirabel. Tila ipinapakita ang kanyang kapangyarihan. Lumapit ako. Ang sahig na marmol ay malamig sa ilalim ng aking mga tsinelas. Habang inaayos ko ang kumot sa kanyang mga binti, aksidenteng nagtama ang aming mga balat. Malamig ang kanyang kamay, napakalamig. At sa isang saglit, nagtama ang aming mga mata. Sa isang iglap na yon, may nakita ako. Isang kislap, isang pagsusumamo, isang sigaw na walang tunog. Isang mensahe na tanging mga matang nakaranas na ng parehong sakit ang makakaintindi. Pagkatapos ay nawala rin ito. Bumalik sa blangkong tingin. "Iwan mo na kami," sabi ni Mirabel. Tinataboy ako. Oras na para sa gamot ni Mama. Tumalikod ako at lumabas ng silid. Isinara niya ang pinto, ngunit hindi ng buo. May naiwang isang maliit na siwang. At mula sa siwang na yon, bago ako tuluyang makalayo, narinig ko ang mahinang boses ni Doña Isabela. "Ayoko na. Tama na." Sinundan niyon ng boses ni Mirabel. Hindi na malambing, kundi kasing talim na ng kutsilyo. "Huwag kang maingay kung ayaw mong masaktan. Para din naman sa'yo to." Dinala ako ng isa pang katulong sa magiging kwarto ko. Isang maliit na silid sa likod ng kusina. Maliit, ngunit malinis. May isang bintana na nakatanaw sa pader. Umupo ako sa gilid ng kama. Ang duffel bag ko ay nasa paanan ko pa rin. Hindi pa nabubuksan. Ang bigat sa aking dibdib ay halos hindi ko na makayanan. Inilabas ko ang luma kong wallet at kinuha ang nag-iisang litrato sa loob nito. Ang litrato ng aking yumaong ina at ng nakababata kong kapatid na si Ben. Ang mga ngiti nila ang nagsilbing ilaw ko sa loob ng maraming taon. Sila ang dahilan kung bakit ako nandito. Pero ngayon, habang tinititigan ko ang kanilang mga mukha, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa aking isipan. Paulit-ulit. Isang tanong ang umaling-aw-ngaw sa aking isipan. Paulit-ulit. Na tila ba gustong bumasag sa katahimikan ng aking munting silid. Pangako ko sa'yo, Ben. Pangako ko kay nanay bago siya mawala. Gagawin ko ang lahat para makapagtapos ka. Titiisin ko ang lahat.
Iyon ang sinabi ko sa aking sarili habang nasa biyahe papunta rito. Ngayon, ang mga salitang iyon ay parang buhangin sa aking bibig, tuyo at mapit. Dahil sa isang iglap na pagtatama ng aming mga mata kanina, hindi lang si Doña Isabela ang nakita ko. Nakita ko ang aking ina. Nakita ko sa mga mata ng matanda ang parehong blangkong tingin, ang parehong takot, ang parehong pagsusumamo na nakita ko kay nanay sa mga huling araw niya. Ang parehong tingin na tila humihingi ng saklolo mula sa ilalim ng malalim na tubig, ngunit walang sino man ang nakakarinig o walang sino man ang gustong makinig. Ang pamilya ng aming ama ay tinawag siyang baliw. Pinaniwala nila ang lahat na nag-iimbento lang siya ng mga kwento. At ang aking ama, tulad ni Mr. Leandro, ay naging bulag. Pinili niyang maniwala sa mas madaling kasinungalingan kaysa harapin ang masakit na katotohanan. At ako, wala akong nagawa noon. Bata pa ako. Takot. Walang kapangyarihan. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko sa buhay. Sa lahat ng pagtitiis at sakripisyo para lamang makarating dito. Bakit parang ipinadpad ako ng tadhana sa gitna ng isa na namang unos? Isang unos na mas tahimik ngunit tila mas mapanganib. Pinasok ko ba ang isang mansyon para magtrabaho? O pinasok ko ba ang isang hawla na gawa sa ginto para panoorin ang dahan-dahang pagpatay sa isang kaluluwa? Ang tanong na yon ay nanatiling nakabitin sa hangin. Walang sagot. Sa mga sandaling iyon, alam ko na ang trabahong ito ay hindi lamang tungkol sa pag-aalaga kay Doña Isabela. Hindi na ito tungkol lamang sa pagpapadala ng pera para kay Ben. May isang bagay na mas malalim ang tumatawag sa akin. Isang utos mula sa aking nakaraan. Isang pangako sa aking ina na hindi ko natupad. Ngayon, binibigyan ako ng pagkakataon na itama ang pagkakamali, na maging ang tinig na hindi ko nailabas noon. Ngunit paano? Isa lamang akong kasambahay, isang dayo sa kanilang perpektong mundo, isang langgam sa gitna ng mga elepante, isang malakas na katok sa pinto ang pumutol sa aking malalim na pag-iisip. At kasabay nito, isang boses na malamig at may awtoridad ang narinig ko mula sa labas. Althea, tapos na ang drama mo dyan. Marami kang kailangang linisin. Ang boses ni Mirabel, ang boses ng reyna sa kastilyong ito. Pinunasan ko ang aking mga pisngi, itinago ang litrato pabalik sa aking wallet, at huminga ng malalim. Kailangan kong maging matatag, kailangan kong maging matalino, kailangan kong maging halos hindi nakikita. Dahil sa isang hawla, ang pinakamatalinong gawin ay ang magmasid mula sa mga anino at maghintay ng tamang pagkakataon para buksan ang kandado. Ang mga sumunod na araw sa mansyon ng mga Montemayor ay may iisang hulma. Gumigising ako bago pa man sumikat ang araw. Nagsisimula sa mga gawaing bahay na tila walang katapusan at natutulog kapag ang buwan na mismo ang pagod ng magbigay ng liwanag. Bawat sulok ng bahay ay pamilyar na sa akin, mula sa amoy ng floor wax sa pasilyo hanggang sa mahinang kaluskos ng mga dahon sa hardin kapag umiihip ang hangin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, pakiramdam ko ay palagi akong dayuhan, isang anino na gumagalaw sa gilid ng kanilang perpektong mundo. At sa bawat araw na lumilipas, ang pakiramdam na yon ay mas lumalalim, kasabay ng aking mga hinala. May ritual si Mirabel tuwing umaga. Pagkatapos ng almusal, siya mismo ang naghahanda ng mga gamot ni Doña Isabela sa isang pilak na tray, isang baso ng tubig at isang maliit na lalagyanan na may 4 na uri ng tableta. Ngunit may isa pa siyang laging dala, isang maliit na itim na pouch na gawa sa balat. Palagi niya itong hawak ng mahigpit at hindi kailanman inilalapag sa tray. Kapag pumapasok siya sa kwarto ng matanda, tinitiyak niyang nakasara ang pinto. Sa mga pagkakataong sinusubukan kong kausapin si Doña Isabela,
Kapag kami lang dalawa, ang resulta ay laging pareho. Ngumingiti ako. Kinukwento ko ang kapatid kong si Ben o tinatanong kung ano ang paborito niyang bulaklak sa hardin. Ang tanging isinasagot niya ay isang tipid na tango o iling. Ang kanyang mga mata ay palaging malikot, tila may hinahanap, tila may kinatatakutan. At kapag naririnig namin ang mga yabag ni Miravel na papalapit, nakikita ko ang biglaang pagbabago sa kanyang mukha. Ang bahagyang kislap ng buhay ay namamatay at napapalitan ng isang maskara ng pagkawalang imik. Nanginginig ang kanyang mga kamay at agad siyang yumuyuko na parang isang batang naghihintay ng parusa. "Huwag mo siyang masyadong kinakausap, Althea," sabi sa akin ni Miravel isang araw nang maabutan niya kaming nag-uusap. "Naisistress lang siya. Ang kailangan niya ay katahimikan." Ang boses niya ay malambing, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Isang babala na hindi ko dapat kalimutan. Ang tanging nagbibigay sa akin ng kahit kaunting kapanatagan ay si Manang Lourdes, ang matagal ng mayordomo ng pamilya. Mahigit 40 taon na siyang nagsisilbi sa mga Montemayor. Isang hapon, habang nagtutupi kami ng mga kumot sa laundry room, bigla siyang nagsalita nang hindi nakatingin sa akin. "Nakikita ko ang paraan ng pagtingin mo sa kanila. Hija," aniya sa mahinang boses. Ang mga kamay ay patuloy sa pagtiklop ng puting kumot. "Hindi ka tulad ng iba na dumaan dito. Nagmamasid ka." Hindi ako kumibo, ngunit naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. "Mag-ingat ka," patuloy niya. Sa wakas ay tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng lungkot. Dito sa bahay na to, ang maamo ang muka ay siya ring pinakamabangis kumagat. Ang mga salita niyang iyon ay tumatak sa aking isipan. Si Manang Lourdes ang nagkwento sa akin tungkol sa nakaraan. Isang araw, habang naglilinis ako sa sala, ang aking pansin ay napunta sa isang grand piano na nakatayo sa isang sulok, nababalutan ng puting tela na puno na ng alikabok. "Kay Senyora Isabela yan," sabi ni Manang Lourdes na lumitaw mula sa kusina. Wala nang ibang pianista sa buong Maynila na kasing husay niya noon. Ang sabi ng yumaong doon, ang mga daliri daw niya ay parang mga paru-paro na sumasayaw sa mga teklado. Lumapit ako at marahang hinaplos ang tela. Bakit po hindi na siya tumutugtog? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Manang Lourdes. Mula nang magkasakit siya, hindi na niya ito hinawakan. Ang sabi ni Miravel, nakakadagdag lang daw sa sakit ng ulo niya ang tunog. Kaya ayan, naging palamuti na lang. Isang magandang alaala na pinapatay ng alikabok. Ang kwentong iyon ay parang isang karayom na tumusok sa aking puso. Isa pang piraso ng buhay ni Doña Isabela na kinuha mula sa kanya. Isang gabi, habang nag-aayos ako sa kusina bago matulog, narinig ko ito. Isang tunog na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa aking katawan. Isang pigil na sigaw. Nanggagaling ito sa itaas, sa direksyon ng kwarto ni Doña Isabela. Hindi ito malakas, halos bulong lang ng sakit, ngunit sapat na para marinig sa katahimikan ng gabi. Sinundan niyo ng boses ni Miravel, malinaw at malamig. "It's for your own good, Mama. Tandaan mo yan." Nabitawan ko ang basahan na hawak ko. Ang takot ay gumapang sa aking likuran. Anong ginagawa niya? Anong kabutihan ang nagdudulot ng ganoong klaseng sigaw? Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang mga salita ni Miravel at ang pigil na sigaw ni Doña Isabela ay paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan. Kinabukasan, sinubukan kong maging mas mapagmasid. Habang naghahain ng almusal, nakita kong mas maputla si Doña Isabela kaysa dati. May isang maliit at namumulang marka sa kanyang sentido, malapit sa linya ng kanyang buhok na pilit tinatakpan. Kinailangan kong malaman kung ano ang laman ng itim na pouch, at ang pagkakataon ay dumating ng hindi inaasahan. Isang hapon, may importanteng tawag na natanggap si Miravel mula sa bangko.
Nagmamadali siyang lumabas ng bahay at sa kanyang pagmamadali, naiwan niya ang kanyang handbag sa ibabaw ng mesa sa sala. At sa loob ng handbag, nakita ko ang dulo ng itim na pouch. Nanginginig ang aking mga kamay. Alam kong mali. Alam kong delikado. Ngunit mas malakas ang sigaw ng konsensya ko. Lumapit ako sa mesa. Tiningnan ang paligid. Si Manang Lourdes ay nasa hardin. Ang ibang katulong ay nasa likod bahay. Ako lang ang naroon. Sa isang mabilis na kilos, binuksan ko ang bag. Kinuha ko ang pouch. Ang balat nito ay malamig sa aking palad. Dahan-dahan kong binuksan ang zipper nito. Ang laman nito ay hindi gamot, hindi pera. Ang laman nito ay mga karayom. Maliliit, maninipis na karayom na ginagamit sa acupuncture at isang maliit na bote ng kung anong likido na walang kulay. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa aking paghinga. Sa ilalim ng mga karayom, may isang papel, isang resibo para sa serbisyo ng isang pribadong investigador. At ang pangalan na nakasulat sa ilalim ng subject of investigation ay ang pangalan ko, Althea Rosales. Kasabay ng pagbasa ko sa aking pangalan, naramdaman ko ang isang malamig na presensya sa aking likuran. Ang pinto sa harapan ay bumukas ng walang tunog. Dahan-dahan akong lumingon. Nakatayo roon si Miravel. Ang kanyang mga mata ay parang 2 piraso ng yelo. Nakatitig hindi sa pouch na hawak ko, kundi diretso sa aking mga mata. Isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiti na walang bahid ng anumang kabutihan. "May problema ba, Althea?" Tanong niya. Ang boses niya ay kasing tamis ng lason. Mukhang may nahanap ka na hindi sayo. Ang hangin sa sala ay biglang naging mabigat at malamig. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo at ang tanging gumagalaw ay ang dahan-dahang pagguhit ng nangiti sa mga labi ni Miravel. Isang nangiti na hindi abot sa kanyang mga mata. Ang itim na pouch ay parang may sariling bigat sa aking mga kamay. Isang ebidensya ng kasalanan na ngayon ay ako ang may hawak. "Ibaba mo yan," utos niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may diin na lalong nagpadagdag sa tensyon. Nanginginig kong inilapag ang pouch sa ibabaw ng kanyang handbag. Ang aking puso ay dumadagundong sa loob ng aking dibdib. Napakalakas na parang naririnig sa buong kabahayan. Naglakad siya papalapit. Ang bawat hakbang ng kanyang mamahaling sapatos ay tumutunog sa nagniningning na sahig na marmol. Huminto siya sa mismong harapan ko, napakalapit. Naamoy ko ang kanyang pabango. Isang mamahaling amoy na ngayon ay parang amoy ng panganib. "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Althea?" Tanong niya. Ang boses ay bumaba na sa isang bulong. "Naghahanap ka ba ng bonus? O baka naman gusto mong malaman ang mga sikreto ng pamilyang ito para may magamit ka laban sa amin?" "Hindi po, ma'am," nauutal kong sagot. Ang lalamunan ko ay tila natuyo. "Naiwan niyo po kasi ang bag niyo. Aayusin ko lang po sana." Isang palusot na kahit ako mismo ay hindi mapaniwala. Isang tawa ang kumawala sa kanya, hindi malakas, ngunit puno ng pang-iinsulto. "Huwag ako, Althea. Huwag ako ang lokohin mo. Alam ko ang mga katulad mo, galing sa wala, at gagawin ang lahat para magkaroon ng kahit ano. You see a rich family and you immediately think of ways to take advantage. Hindi po totoo yan," giit ko. Pinipilit na hanapin ang aking boses at tapang. Nag-aalala lang po ako kay Doña Isabela. Noong isang gabi, narinig ko siyang sumigaw. Ang pagbanggit ko rito ay tila isang maling galaw. Ang nangiti sa kanyang mukha ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig na ekspresyon. "She has nightmares. Matanda na siya, Althea. At kung ano man ang naririnig mo o sa tingin mo ay naririnig mo, huwag kang makialam sa hindi mo trabaho." Hinawakan niya ang aking baba at marahas na itinaas ito upang magkatinginan kami. "Ang trabaho mo dito ay maglinis, magluto at sumunod.
Hindi ka imbestigador. Hindi ka pamilya. Malinaw ba? Tumango ako, hindi dahil sa pagsang-ayon, kundi dahil sa takot. Binitawan niya ako na parang isang basahan. Kinuha niya ang kanyang handbag at walang lingon-likod na umakyat sa hagdanan. Naiwan akong nakatayo roon, nanginginig. Ang pakiramdam ng kanyang mga daliri ay nakamarka pa rin sa aking balat. Alam kong kailangan kong gumawa ng paraan. Hindi ko na kayang manahimik. Kinagabihan, hinintay kong dumating si Mr. Leandro. Sinalubong ko siya sa may pinto, dala ang kanyang briefcase. Ito na ang pagkakataon ko. Sir Leandro, panimula ko. Pinipilit na maging kalmado ang aking boses. Pwede po ba kayong makausap saglit? Tumingin siya sa akin, bahagyang nagulat. Tungkol saan, Althea? Tungkol po kay Doña Isabela, sir, sabi ko. Napapansin ko po kasi na tila lumalala ang sakit niya. Minsan po, sa gabi, naririnig ko siyang, "Anong sinusubukan mong sabihin?" Putol niya sa akin. Ang kanyang noo ay nagsalubong. Sir, nag-aalala po ako. Baka po hindi sapat ang mga gamot na ibinibigay sa kanya. Baka po kailangan niyang makita ng ibang espesyalista. Maingat kong pinili ang aking mga salita. Ayokong direktang isumbong si Miravel. Ngunit sa mga sandaling iyon, isang boses ang narinig namin mula sa itaas ng hagdanan. Love, anong nangyayari dyan? Si Miravel. Nakatayo siya roon, nakapamaywang. Ang kanyang mukha ay nagpapahayag ng pag-aalala. Ngunit alam kong ito ay isang palabas. Bumaba siya at lumapit sa amin. Si Althea, may mga concerns daw tungkol kay Mama, sabi ni Leandro sa asawa. Agad na bumagsak ang mga balikat ni Miravel. Isang buntong hininga ng pagod ang pinakawalan niya, na para bang pasan niya ang buong mundo. Althea, pinag-usapan na natin to. 'Di ba? Ginagawa ko ang lahat para kay Mama. I consult the best doctors. Sumusunod ako sa lahat ng utos nila. At ngayon, ikaw, nakararating mo lang, ay pagkakamalan ang pag-aalaga ko. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, tila nasasaktan. Tumingin siya kay Leandro. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Leandro, pagod na ako. Buong araw, buong gabi, siya ang iniisip ko. Isinasakripisyo ko ang lahat para sa kanya. Tapos ito ang mapapala ko? Pagdududahan ng isang kasambahay? Agad na nagbago ang timpla sa mukha ni Leandro. Ang pag-aalala ay napalitan ng galit. Galit na hindi para kay Miravel, kundi para sa akin. Althea! Sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong sala. How dare you! Miravel is sacrificing her life for my mother. She gave up her career, her friends, everything. At ikaw, may lakas ng loob na questionin siya? Show some respect. Napayuko ako. Ang mga salita niya ay parang mga sampal na sunod-sunod. Sa gilid ng aking mga mata, nakita ko si Miravel na yumakap kay Leandro. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa dibdib nito, ngunit ang mga mata niyang nakatingin sa akin ay puno ng tagumpay. Sa mga sandaling iyon, bumalik ang lahat. Ang imahe ng aking ama na sinisigawan ng aking ina, ang mga akusasyon, ang pagbaliwala sa kanyang mga daing, ang pamilya ng aking ama na nakatayo sa likod niya, tumatango, sinasang-ayunan ng bawat kasinungalingan. At ang aking ina, nag-iisa, umiiyak sa isang sulok. Ako noon, isang bata na nakatayo sa gilid, durog ang puso, walang magawa. Hindi na mauulit ito. Kinabukasan, habang nagwawalis ako sa likod bahay, palihim akong nilapitan ni Manang Lourdes. Narinig ko ang nangyari kagabi. Bulong niya, inabutan ako ng isang basong tubig. Pasensya ka na. Ganyan talaga siya. Mahusay magpaikot ng katotohanan. Manang, may kailangan po tayong gawin. Sabi ko, ang aking boses ay puno ng determinasyon. Hindi na po ito tama. Tumingin si Manang Lourdes sa paligid,
bago muling magsalita. Matagal na akong naghihinala. Minsan, nakikita ko siyang nagtatapon ng maliliit na bote sa basurahan sa kanyang banyo, hindi sa kusina. Palagi niyang tinitiyak na nasa ilalim ito ng mga tissue. Isang ideya ang biglang nabuo sa aking isipan, isang mapanganib na ideya. Nang gabing iyon, hinintay kong maging tahimik ang buong bahay. Hinintay kong marinig ang pagpasok ni Leandro at Miravel sa kanilang silid. Dala ang isang maliit na flashlight at suot ang isang pares ng guwantes na kinuha ko sa kusina. Dahan-dahan akong pumunta sa banyo ni Miravel. Ang puso ko ay halos lumabas sa aking dibdib. Kung mahuli niya ako dito, katapusan ko na. Dahan-dahan kong binuksan ang takip ng basurahan. Gaya ng sinabi ni Manang Lourdes, ang ibabaw ay puno ng mga cotton pad at tissue. Maingat kong inalis ang mga ito. At sa ilalim, naroon nga, isang maliit na ampule na gawa sa salamin, walang laman. May nakasulat na pangalan ng gamot dito, isang uri ng malakas na pampakalma na kailangan ng reseta. At sa tabi nito, nakita ko ang isang piraso ng papel na nakatupi. Isang resibo. Kinuha ko ito. Sa liwanag ng aking flashlight, binasa ko ang nakasulat. Isang resibo mula sa isang tindahan ng mga gamit medikal. Para sa pagbili ng specialty acupuncture needles, 0.25 mm gauge. Hawak ko na ang patunay, ang mga karayom, ang pampakalma. Lahat ng ito ay nagtuturo sa iisang nakakapangilabot na katotohanan. Habang nakatitig ako sa resibo, narinig ko ang isang mahinang kaluskos mula sa labas ng banyo. Bago pa ako makagalaw, ang pinto ay dahan-dahang bumukas at doon nakatayo si Miravel. Nakasuot ng seda na roba. Ang kanyang buhok ay nakalugay. Hindi siya mukhang gulat. Hindi siya mukhang galit. Ang kanyang mukha ay kalmado, na parang inaasahan niya akong makita roon. Nagkatitigan kami, ang flashlight sa aking kamay, ang resibo, ang bukas na basurahan sa pagitan namin. May nawawala ba sa iyo, Althea? Tanong niya. Ang kanyang boses ay parang isang ahas na gumagapang sa sahig. Malamig at mapanganib. Baka matulungan kitang hanapin. Ang katahimikan sa loob ng banyo ay tila isang kumunoy na dahan-dahang humihila sa akin pababa. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa flashlight na nanginginig sa aking kamay. Ang bilog na sinag nito ay nakatutok sa resibo, isang kapirasong papel na naglalaman ng katotohanang kayang sumira sa lahat. Hindi ako makapagsalita. Ang mga salita ay tila naipit sa aking lalamunan, kasama ng takot na bumabalot sa aking buong pagkatao. Si Miravel ang unang gumalaw. Humakbang siya papasok at sa isang maingat na kilos, isinara niya ang pinto sa kanyang likuran. Ang mahinang pag-click ng trangka ay parang isang hatol, isang tunog na nagsasabing wala na akong takas. So, panimula niya, ang boses ay kalmado pa rin, na mas lalong nakakatakot. You're not just a meddler, you're a thief too. Hindi po ako nagnakaw. Ang tanging lumabas sa aking bibig, isang mahinang depensa laban sa kanyang matigas na akusasyon. Talaga ba? Lumapit siya at kinuha ang resibo mula sa aking kamay. Ang kanyang mga kuko na perpektong napinturahan ng pula ay tila mga patak ng dugo sa puting papel. Then what do you call this? Pagtulong o pakikialam sa buhay na hindi sayo? Pinatay niya ang ilaw sa banyo. Biglang dumilim at ang tanging liwanag na lang ay ang flashlight ko. Itinapat niya ang kanyang mukha malapit sa akin. Ang mga mata niya ay kumikinang sa dilim. Makinig ka, Althea. Bulong niya, ang bawat salita ay parang yelo. Alam ko kung ano ang iniisip mo, pero wala kang alam sa kung anong nangyayari dito. Ang matandang iyon, sabay turo niya sa direksyon ng kwarto ni Doña Isabela, ay pabigat. Isang pabigat na kailangang alisin sa paraan na hindi mag-iiwan ng bakas.
At ako lang ang may alam kung paano gawin iyon. Napaatras ako. Ang kanyang mga salita ay isang direktang pag-amin. Isang pag-amin sa kasamaang ginagawa niya na sinasabi niya sa akin ng walang bahid ng pagsisisi. Isa kang demonyo, nanginginig kong sabi. Isang halakhak ang kumawala sa kanya. Mahina ngunit puno ng lason. Kung ang pagiging demonyo ay ang pagkuha sa kung ano ang nararapat para sa akin, then so be it. Ngayon, may dalawa kang pagpipilian. Manahimik ka at magpatuloy sa iyong trabaho na parang walang nangyari o umalis ka sa bahay na ito at wag nang lumingon pa. Dahil kapag pinili mong lumaban, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang araw na nakilala mo ako. Binuksan niya ang pinto at lumabas. Iniwan akong mag-isa sa dilim. Ang resibo ay dinala na niya. Wala na akong ebidensya. Ang tanging meron ako ay ang kanyang mga salita. Mga salitang walang sino man ang maniniwala. Kung manggagaling sa isang katulong na tulad ko, hindi ako umalis. Hindi ko kayang iwan si Doña Isabela sa kamay ng isang halimaw. Ngunit alam kong kailangan kong mag-iba ng paraan. Kung hindi ko kayang labanan si Mirabel ng harapan, kailangan kong gisingin ang taong tanging makapaglalantad sa kanya, si Doña Isabela mismo. Kailangan kong ibalik ang kanyang mga alaala. Kinabukasan, habang si Mirabel ay nasa lingguhan nitong shopping trip, nakita ko ang aking pagkakataon. Dinala ko si Doña Isabela sa sala, sa harap ng piano na matagal nang natutulog. Manang Lourdes, tatawag ko. Tulungan niyo po akong alisin ang takip. Nag-aalangan man ay sumunod din ang matanda. Nang alisin namin ang puting tela, isang ulap ng alikabok ang lumipad sa hangin. Sa ilalim nito ay isang magandang piano na gawa sa maitim na kahoy. Ang mga teklado nitong kulay garing at itim ay naninilaw na sa katagalan. Inalalayan kong umupo si Doña Isabela sa harap nito. Blanko pa rin ang kanyang mga mata. Ngunit napansin ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri na parang may naaalala ang mga ito na kinalimutan na ng kanyang isipan. Dati po kayong tumutugtog, di ba, senyora? Mahinahon kong tanong. Sabi po ni Manang Lourdes, kayo daw po ang pinakamagaling. Wala siyang reaksyon. Dahan-dahan kong kinuha ang isa niyang kamay at ipinatong sa ibabaw ng mga teklado. Sa unang pagdikit ng kanyang balat sa malamig na garing, isang bahagyang kislot ang dumaan sa kanyang katawan. Subukan niyo po, bulong ko. Kahit isang nota lang, parang isang mahikang nangyari. Ang isa niyang daliri ay dahan-dahang gumalaw at pinindot ang isang teklado. Isang tunog ang umalingaw-ngaw sa tahimik na sala, isang notang malungkot at matagal nang nawala. Sinundan pa yon ng isa pa at isa pa. Hindi ito isang kanta, kundi mga putol-putol na tunog. Ngunit habang tumutugtog siya, may nagbago sa kanyang mga mata. Ang blangkong tingin ay dahan-dahang nagkaroon ng liwanag. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na parang ngayon lang niya ulit nakita ang mga ito. Isang ngiti ang nagsimulang mabuo sa aking labi. Ito na ang simula. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang naputol. Anong ibig sabihin nito? Isang boses na puno ng galit ang sumigaw mula sa may pintuan. Si Mirabel. Nakatayo siya roon. Ang kanyang mukha ay nababalot ng puot. Ang kanyang mga kamay ay puno ng mga paper bag mula sa mga mamahaling butik. Sa isang iglap, ang liwanag sa mga mata ni Doña Isabela ay namatay. Agad niyang binawi ang kanyang mga kamay mula sa piano na para bang napaso. Muli siyang yumuko. Ang takot ay muling bumalot sa kanya. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan para pakialaman ang mga gamit dito? Sigaw ni Mirabel. Nagmarcha papalapit sa amin. Hinila niya ako patayo ng marahas. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Huwag mong stress ang matanda. Pero matigas talaga ang ulo mo. Gusto ko lang po siyang tulungan. Hindi niya kailangan ng tulong mo. Putol niya. Tinulak niya ako palayo. Humarap siya kay Doña Isabela at hinawakan ito sa braso. Halika na, Mama. Oras na para sa iyong pahinga. At sa iyong gamot. Habang hinihila niya palayo ang matanda,
Napansin ko ang isang bagay. Sa pagkakabunot ng buhok ni Doña Isabela, nakita ko ito ng malinaw sa ilalim ng liwanag ng araw na tumatama mula sa bintana. Isang maliit, halos hindi makitang galos sa kanyang anit. Sa may bandang sentido, isang galos na parang marka ng isang maliit na tusok. Kasabay ng pag-alis nila, ang isang notang pinindot ni Doña Isabela ay nanatiling umaalingaw-ngaw sa aking pandinig. Isang himig ng nakaraan, isang pangako ng pag-asa na biglang pinatahimik ng kasalukuyang puno ng kasamaan. Ngunit nakita ko na ang kailangan kong makita at narinig ko na ang kailangan kong marinig. Ang laban ay hindi pa tapos. Nagsisimula pa lamang ito. Ang insidente sa piano ay naging simula ng isang tahimik na giyera sa pagitan namin ni Mirabel. Hindi na niya ako kinakausap maliban na lang kung may iuutos. Ngunit nararamdaman ko ang kanyang mga mata. Palaging nakamasid, nagbabantay, naghihintay sa aking susunod na pagkakamali. Ang mansyon, na dati ay malamig lamang, ngayon ay mayroon ng atmosfera ng panganib. Bawat anino ay tila may kasamang banta. Alam kong kailangan kong maging mas maingat. Ang pagtuklas ko sa galos sa anit ni Doña Isabela ay nagpatibay sa aking hinala na ang mga karayom ay hindi lamang basta teorya. Ito ay isang katotohanang nangyayari. Ngunit paano ko ito mapapatunayan? Samantala, si Mirabel ay may sarili ng plano. Kung hindi niya ako kayang paalisin sa pamamagitan ng pagbabanta, gagawin niya ito sa paraan na alam niyang pinakamabisa. Ang pagsira sa aking pangalan. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Isang mamahaling porselanang figurin sa sala ang biglang nagkaroon ng basag. Baka natabig ni Althea habang naglilinis, sabi ni Mirabel kay Leandro na may kasamang malungkot na buntong hininga. Hayaan mo na, love. Aksidente lang siguro. Pagkatapos, ang paboritong halaman ni Leandro sa loob ng bahay ay biglang nalanta. Nakalimutan yata ni Althea na diligan, sabi ulit ni Mirabel na may tonong nag-aalala. Masyado na yata siyang maraming ginagawa, baka hindi na niya kaya. Bawat araw, mayroon siyang bagong lason na dahan-dahang ipinapatak sa isipan ni Leandro. Mga salitang matamis, puno ng kunwaring pag-unawa. Ngunit ang layunin ay isa lang, ang ipinta ako bilang isang kasambahay na pabaya, walang pakialam at hindi mapagkakatiwalaan. At si Leandro, na bulag sa pag-ibig at paghanga, ay nilulunok ang bawat kasinungalingan. Nakikita ko ang pagbabago sa paraan ng kanyang pagtingin sa akin. Ang dating neutral na pakikitungo ay napalitan ng inis at pagdududa. Ang pinakamasakit ay nangyari isang linggo pagkatapos ng insidente sa piano. Isang umaga, habang nag-aayos ako ng almusal, tinawag ako ni Mirabel sa kanilang silid. Ang kanyang mukha ay seryoso. Althea, nakita mo ba ang hikaw kong diamante? Tanong niya. Yung palagi kong sinusuot. Hindi ko mahanap sa lalagyan ko ng alahas. Naku, hindi po ma'am. Sagot ko. Ramdam ko agad ang panlalamig ng aking sikmura. Alam ko kung saan ito patungo. Sigurado ka? Giit niya. Ikaw lang naman ang naglilinis dito sa kwarto namin. Baka naman napansin mo kung saan napunta? Hindi po talaga, ma'am. Sabi ko, ang aking boses ay nagsimula ng manginig. Nang gabing iyon, ang hapunan ay nababalot ng tensyon. Tahimik lamang akong nagsisilbi. Si Doña Isabela ay tulala, gaya ng dati. Si Mirabel ay may malungkot na aura. Si Leandro ay halatang iritado. Sa kalagitnaan ng pagkain, biglang nagsalita si Mirabel. Love, anya kay Leandro. Ang boses ay malumanay. Hayaan mo na yon. Ikaw lang naman yon. Baka nailagay ko lang sa ibang lugar. Hindi Mira, matigas na sabi ni Leandro. That was a gift from my father to my mother. Ibinigay ko sa iyo yon. It's irreplaceable. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Althea,
Napahinto ako sa paglalagay ng kanin sa plato ni Doña Isabela. May gusto ka bang aminin? Tanong niya. Wala po, sir. Sagot ko. Ang luha ay nagsimula nang mamuo sa aking mga mata. Wala po akong kinuha. Kung ganoon, bakit ayaw mong buksan ang bag mo at ang kwarto mo para magkalaman? Sumbat ni Miravel na para bang nagbibigay ng isang makatarungang mungkahi. Tama si Mira, sabi ni Leandro. Tumayo. Kung wala kang tinatago, hindi ka matatakot. Halika. Sinundan ko siya na parang isang kriminal na dadalhin sa bitayan. Ang aking puso ay durog na durog. Pinasok nila ang maliit kong kwarto. Si Miravel ang unang kumilos. Binuksan niya ang aking aparador. Hinalughog ang iilang damit ko. Pagkatapos, kinuha niya ang aking bag at ibinuhos ang lahat ng laman nito sa ibabaw ng kama. Ang lumang wallet ko, ang suklay, ang ilang barya, at ang litrato ni Nanay at Ben. Walang hikaw, nakahinga ako ng maluwag, ngunit panandalian lamang iyon. Teka, sabi ni Miravel, may biglang dinampot mula sa ilalim ng aking unan. Isang bagay na kumikinang. Itinaas niya ito. Ang nawawalang hikaw na diamante. Gumuho ang mundo ko. Hindi akin yan. Sabi ko, ang aking boses ay halos hindi na marinig. Hindi ko alam kung paano yan napunta dyan. Sinungaling, sigaw ni Leandro. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkadismaya. So ito pala ang tunay mong kulay. Akala ko ay mapagkakatiwalaan ka. Binigyan ka namin ng trabaho, ng tirahan. Tapos ganito ang isusukli mo? Pagnanakaw? Leandro, tama na. Pag-awat ni Miravel, ngunit alam kong bahagi ito ng kanyang palabas. Niyakap niya ang asawa. Baka naman nangangailangan lang talaga siya. Hindi, sagot ni Leandro. Hindi ko palalampasin to. Mag-impake ka na, Althea. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo dito. Sir, parang awa niyo na. Pagmamakaawa ko, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa aking mga pisngi. Hindi po ako magnanakaw. Pakana niya lang po ang lahat na ng ito. Sabay turo ko kay Miravel. Wala ka nang dapat sabihin. Huling sigaw ni Leandro bago niya ako tinalikuran at kinaladkad palabas ng kwarto si Miravel. Naiwan akong mag-isa, nakaluhod sa sahig, sa gitna ng mga nagkalat kong gamit. Ang aking mundo ay gumuho sa isang iglap. Ngunit sa gitna ng aking pag-iyak, isang boses ang narinig ko mula sa may pintuan. Hindi siya magnanakaw. Lumingon ako. Nakatayo roon si Manang Lourdes. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Kaninang umaga, patuloy niya, nakita ko si Ma'am Miravel na pumasok sa kwarto mo habang naglilinis ka sa hardin. Akala ko ay may kukunin lang, hindi ko akalain na gagawin niya ito. Ang mga salita ni Manang Lourdes ay parang isang salbabida na inihagis sa akin habang ako'y nalulunod. Mayroon akong kakampi. May isang taong naniniwala sa akin. Tumayo ako. Pinunasan ng aking luha. Hindi pa ito ang katapusan. Kung gusto nilang maglaro ng ganito, lalaban ako. Ang pagsaksi ni Manang Lourdes ay parang isang kalasag na biglang sumulpot sa gitna ng digmaan. Ngunit alam kong ang kalasag na yon ay marupok laban sa pader ng pagkabulag ni Leandro. Manang, ano po ang sinasabi niyo? Tanong ni Leandro, na bumalik sa may pintuan kasama si Miravel nang marinig ang tinig ng matanda. Ang kanyang galit ay bahagyang napalitan ng pagkalito. Bakit niyo siya ipinagtatanggol? Dahil nagsasabi ako ng totoo. Hiyo, matatag na sagot ni Manang Lourdes, tinawag si Leandro sa paraan na nagpapaalala ng kanyang katapatan sa pamilya. Nakita ko si Miravel na pumasok dito kanina. Si Althea ay nasa labas at nagdidilig. Lahat ng mata ay napunta kay Miravel. Sa isang saglit, nakita ko ang pagkasindak sa kanyang mukha. Ngunit mabilis niya itong napalitan ng ekspresyon ng isang taong labis na nasasaktan. Manang, bakit?
Sabi niya, ang kanyang boses ay basag, puno ng pighati. Pagkatapos ng lahat, pati ba naman kayo? Anong kasalanan ko sa inyo para pagtulungan ninyo akong dalawa? Tumingin siya kay Leandro. Ang mga mata ay puno ng luha. Love, tingnan mo. Kinakampihan nila ang isa't isa. Pinagmumukha nila akong masama sa sarili kong pamamahay. Ang eksena ay perpekto. Isang asawang api laban sa dalawang kasamahay na nagsasanib puwersa. At si Leandro, gaya ng inaasahan, ay pinili ang kanyang asawa. Tama na, Manang. Sigaw niya. Hindi ko alam kung anong utang na loob mo sa batang ito, pero hindi ko hahayaang bastusin ninyo ang asawa ko. Althea, binibigyan kita hanggang bukas ng umaga para umalis. At kayo, Manang, kung ipagpapatuloy niyo ang pakikialam na ito, baka mapilitan akong kalimutan ang serbisyo niyo sa pamilyang ito. Ang banta ay malinaw. Isang sampal hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa katapatan ni Manang Lourdes. Walang nagawa ang matanda, kundi yumuko at umalis. Ang kanyang mga balikat ay bakas. Ang bigat ng pagkatalo. Tinalikuran na ako ni Leandro. Isinara ang pinto ng malakas at iniwan akong muli sa aking gumuhong mundo. Nang gabing iyon, hindi ako natulog. Inayos ko ang aking mga gamit sa loob ng duffel bag. Bawat damit na itinitiklop ko ay parang isang piraso ng aking pag-asa na nawawala. Bukas, babalik ako sa dati. Babalik ako sa kawalan, dala ang kabiguan. Paano ko nahaharapin si Ben? Habang ako'y nag-iimpake, nagsimulang pumatak ang ulan. Mahina lang sa simula, ngunit unti-unting lumakas na tila nakikidalamhati sa aking nararamdaman. Ang mahinang patak sa bubong ay naging isang malakas na hagupit. Kumikidlat, kumukulog. Isang bagyo ang dumating sa labas at sa loob ng aking dibdib. Sa kalagitnaan ng gabi, biglang namatay ang lahat ng ilaw, nawalan ng kuryente. Ang tanging liwanag na lang ay ang mga saglit na kislap ng kidlat na tumatagos sa aking bintana. At sa gitna ng isang malakas na kulog, narinig ko ito, isang sigaw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito pigil. Ito ay isang sigaw ng purong takot at alam na alam ko kung kaninong boses iyon. Si Doña Isabela. Itinapon ko ang damit na hawak ko. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Ang tanging alam ko ay hindi ko kayang umalis bukas nang hindi nalalaman ang katotohanan. Ito na ang huling gabi ko. Wala nang mawawala sa akin. Tumakbo ako palabas ng aking kwarto. Ang buong mansyon ay madilim at nakakatakot. Ginagabayan lamang ng liwanag ng kidlat, tinakbo ko ang hagdanan paakyat, diretso sa kwarto ni Doña Isabela. Naabutan kong bahagyang bukas ang pinto. Sa loob, nakita ko ang anino ni Miravel sa liwanag ng flashlight mula sa kanyang cellphone. Nakatayo siya sa tabi ng kama. Si Doña Isabela ay nakaupo, nanginginig, yakap ang kanyang mga tuhod. Ano ba, Mama? Brownout lang yan. Huwag kang mag-iskandalo. Narinig kong sabi ni Miravel, puno ng inis. Bago pa siya makagawa ng anuman, itinulak ko ang pinto at pumasok ako. Layuan niyo siya. Sigaw ko. Nagulat si Miravel. Anong ginagawa mo dito? Di ba dapat nag-e-empake ka na? Hindi ko siya pinansin. Lumapit ako kay Doña Isabela. Ang matanda ay nanginginig sa takot. Hindi lang dahil sa dilim, kundi dahil sa presensya ni Miravel. Senyora, ako po ito. Si Althea. Mahinahon kong sabi. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Malamig ito na parang yelo. Huwag po kayong matakot. Nandito po ako. Sa paghawak kong yon tila may nagbago. Tumingin siya sa akin at sa liwanag ng kidlat nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. Isang pagkilala, isang pagsusumamo. Umalis ka dito? Sigaw ni Miravel. Susugurin sana ako. Ngunit isang malakas na kulog ang muling yumanig sa buong bahay. At kasabay noon,
Yumakap sa akin si Doña Isabela ng mahigpit. Huwag, huwag mo siyang paalisin. Umiiyak na, sabi ng matanda. Ang kanyang mga salita ay halos hindi maintindihan. Niyakap ko siya pabalik. Habang yakap ko siya, ang kanyang ulo ay nakasandal sa aking balikat. At sa pagkakataong yon, habang hinahaplos ko ang kanyang buhok para pakalmahin siya, naramdaman ko ito, hindi lang isang galos. Sa ilalim ng kanyang manipis na buhok, sa kanyang anit, naramdaman ng aking mga daliri ang maliliit at matitigas na bagay na bahagyang nakausli. Marami. Sunod-sunod. Parang mga tinik na nakatanim sa ilalim ng kanyang balat. Ang dugo sa aking mga ugat ay tila nagyelo. Ang hininga ko ay nawala. Ang lahat ng hinala, lahat ng piraso ng palaisipan, ang itim na pouch, ang mga karayom, ang pampakalma, ang mga sigaw sa gabi, ang takot sa kanyang mga mata. Lahat ay nag-ugnay-ugnay sa isang nakakapangilabot na imahe sa aking isipan. Ito na yon. Ito ang katotohanan. Bumitaw ako sa pagkakayakap. Nanginginig ang aking mga kamay. Tumingin ako kay Mirabel na ngayon ay nakatayo sa isang sulok. Ang muka ay nababalot ng anino. Ngunit nakikita ko ang pananabik at takot sa kanyang mga mata. Ano ang mga ito? Tanong ko. Ang boses ko ay halos isang pabulong na sigaw. Hindi na niya kailangang sumagot. Alam ko na. At alam niyang alam ko na. Ang aking tanong ay nanatiling nakabitin sa madilim na silid. Isang tanong na hindi nangangailangan ng sagot. Ang katotohanan ay naroon sa pagitan naming tatlo. Malamig, matalim, at hindi mapagkakaila. Ito ay nasa dulo ng aking mga daliri. Ang takot sa mukha ni Mirabel ay napalitan ng isang mapanganib na determinasyon. Wala kang naramdaman, mariin niyang sabi, humahakbang papalapit. Guni-guni mo lang yan. Lumalabas na ang tunay mong kulay, Althea. Hindi ka lang magnanakaw, baliw ka na rin. Pero hindi na ako natinag ng kanyang mga salita. Ang takot na dati kong nararamdaman ay napalitan ng isang nag-aalab na galit at isang malinaw na layunin. Kailangan kong iligtas si Doña Isabela. Huwag kang lalapit, sabi ko. Inilalagay ang aking sarili sa pagitan niya at ng nanginginig na matanda. Isang kidlat ang muling gumuhit sa kalangitan at sa maikling liwanag na yon, nakita ko ang isang bagay na kumislap sa kamay ni Mirabel, isang cellphone. Itinutok niya ito sa amin, tila kumukuha ng litrato o video. Perfect, sabi niya na may ngisi. Isang baliw na kasambahay na tinatakot ang isang matandang may sakit. Magandang ebidensya ito para sa mga pulis kapag ipinakulong kita. Naintindihan ko ang kanyang plano. Pagtatakpan niya ang kanyang krimen sa pamamagitan ng pag-akusa sa akin ng isa pang krimen na hindi ko ginawa. Kailangan kong makaalis dito. Kailangan kong makahanap ng tulong. Senyora, bulong ko kay Doña Isabela. Makinig po kayo sa akin. Kailangan po nating umalis dito, kahit ngayong gabi lang, para po malaman natin kung ano ang nasa ulo nyo, para po gumaling na kayo. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Ngunit meron ding isang kislap ng tiwala. Isang tiwala na ibinibigay ng isang taong nalulunod sa kung sino mang mag-abot ng kamay. Gumawa ako ng isang desisyon na maaaring ikapahamak ko. Magkikita tayo sa likod bahay, sa may gate ng mga hardinero, sa loob ng isang oras. Bulong ko sa kanya, sapat lang para marinig niya. Magtiwala po kayo sa akin. Bago pa makakilos si Mirabel, mabilis akong tumakbo palabas ng silid at tinungo ang madilim na pasilyo. Bumalik ka dito! Saan ka pupunta? Rinig kong sigaw niya. Hindi ko siya pinansin. Tinakbo ko ang hagdanan pababa, diretso sa maliit na silid sa tabi ng kusina kung saan natutulog si Manang Lourdes. Kinatok ko ang kanyang pinto ng malakas. Manang! Manang! Gumising po kayo! Ilang saglit pa, bumukas ang pinto. Si Manang Lourdes
hawak ang isang kandila, ay nag-aalalang tumingin sa akin. Althea, anong nangyari? Bakit ka basa? Manang, wala na po tayong oras, humihingal kong sabi. Totoo po ang lahat. May mga karayom sa ulo ni Senyora. Naramdaman ko. Kailangan po natin siyang mailabas ng bahay. Nanlaki ang mga mata ng matanda sa takot, ngunit agad itong napalitan ng determinasyon. Diyos ko po, ang hayop na babaeng yon. Kailangan ko po ng tulong nyo. Kailangan po natin siyang dalhin sa ospital. Kailangan ng x-ray. Sarado ang mga ospital para sa ganyang serbisyo ng ganitong oras at lalo pat may bagyo. Sabi niya, ang kanyang isip ay mabilis na nag-iisip. Pero may kilala ako, si Father Joaquin, ang kumpesor ng yumaong Don. Matagal na rin siyang nag-aalala para kay Isabela. May maliit silang klinika sa parokya. Baka meron silang luma at portable na x-ray machine. At higit sa lahat, mapagkakatiwalaan siya. Kinuha ni Manang Lourdes ang isang lumang payong at isang rosaryo. Ako na ang tatawag sa kanya. Gamitin natin ang lumang telepono sa kusina na dinumero. Ihanda mo si Senyora. Magkita tayo sa gate sa likod. Ako na ang bahala sa gwardya. Naghiwalay kami. Habang si Manang Lourdes ay pumunta sa kusina, ako naman ay dahan-dahang bumalik sa itaas. Ang bawat hakbang ay puno ng kaba. Paano kung nalak na ni Mirabel ang pinto? Paano kung sinaktan na niya si Doña Isabela? Sa awa ng Diyos, ang pinto ay bahagyang bukas pa rin. Sumilip ako. Si Mirabel ay wala na roon. Marahil ay hinahanap niya ako sa ibang bahagi ng mansyon. Si Doña Isabela ay nakaupo pa rin sa kama, nanginginig, ngunit naghihintay. Senyora, bulong ko. Tara na po. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang malinaw na desisyon sa kanyang mga mata. Tumango siya. Inalalayan ko siyang tumayo. Ipinasuot ko sa kanya ang isang makapal na roba. Dahan-dahan na parang dalawang magnanakaw sa sariling pamamahay, tinahak namin ang madilim na pasilyo. Pababa, sa hagdanan ng mga katulong sa likod. Bawat kulog ay kasabay ng malakas na pagkabog ng aming mga dibdib. Bawat kislap ng kidlat ay isang panganib na baka may makakita sa amin. Nakarating kami sa pinto sa likod. Nandoon na si Manang Lourdes, may dalang payong at flashlight. Nakausap ko na si Father Joaquin. Papunta na siya sa klinika, sabi niya. Nakausap ko na rin ang gwardya. Pinalabas kong may emergency sa pamilya ko. Binuksan namin ang pinto. Ang malakas na hangin at ulan ay agad na sumalubong sa amin. Sa ilalim ng iisang payong, tinahak naming tatlo ang madilim na hardin, patungo sa maliit na gate sa likod. Ang putik ay kumakapit sa aming mga paa. Ang lamig ay tumatagos sa aming mga buto. Ito ay isang lihim na paglalakbay, isang pagtakas sa gitna ng bagyo, isang desperadong hakbang na ang tanging dala ay ang pananampalataya at ang nag-aalab na pagnanais na mahanap ang katarungan. Pagbukas ng gate, isang lumang kotse na walang ilaw ang naghihintay. Pagbukas ng pinto, nakita namin ang isang matandang lalaki na nakasuot ng sutana, si Father Joaquin. Sumakay na kayo mga anak, bilisan ninyo, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may pagmamadali. Pinasok namin si Doña Isabela sa loob. Bago ako sumunod, lumingon ako sa huling pagkakataon. Sa gitna ng dilim at ulan, ang mansyon ng mga Montemayor ay nakatayo na, parang isang malaking halimaw. Ang mga bintana nito ay parang mga matang natutulog. Walang kamalay-malay sa krimen na nangyayari sa loob nito at sa katotohanang kasalukuyang tumatakas mula sa mga pader nito. Ang loob ng lumang kotse ni Father Joaquin ay amoy ng mga lumang libro at kandila. Ito ay isang munting santuaryo na gumagalaw sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Tahimik lang kami sa buong biyahe. Si Doña Isabela ay nakaupo sa pagitan namin ni Manang Lourdes. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa akin.
na parang sa akin siya kumukuha ng lakas. Si Manang Lourdes ay walang tigil sa pagdarasal ng rosaryo. Ang kanyang mga bulong ay halos hindi marinig sa lakas ng patak ng ulan sa bubong ng sasakyan. Ang klinika ng parokya ay isang maliit na gusali sa likod ng simbahan. Simple lang ito, ngunit malinis. Agad kaming sinalubong ng isang matandang nurse na halatang pinagkakatiwalaan ni Father Joaquin. "Dalhin niyo siya rito," sabi ng pari. Itinuturo ang isang silid na may isang kama at ilang mga lumang kagamitang medikal. Maingat naming inihiga si Doña Isabela. Ang kanyang mukha ay maputla sa ilalim ng malamlam na ilaw ng emergency lamp. "Althea, Hija," sabi sa akin ni Father Joaquin. "Sigurado ka ba sa iyong hinala?" Tumingin ako sa kanya. Ang aking mga mata ay puno ng determinasyon. "Opo, Father. Naramdaman ko po." Marami pong maliliit na bagay na nakatusok sa kanyang anit. Tumango ang pari. Ang kanyang mukha ay seryoso. Matagal ko nang nararamdaman na may mali. Sa tuwing binibisita ko si Isabela sa mansyon, palagi siyang binabantayan ni Miravel. Palagi niyang sinasabi na masama ang pakiramdam ng biyenan niya. Hindi na ito ang Isabela na kilala ko, ang babaeng puno ng buhay at musika. Humarap siya sa nurse. "Sister, ihanda mo na ang portable x-ray. Alam mo na ang gagawin." Habang inihahanda nila ang makina, isang lumang aparato na tila mas matanda pa sa akin, ako at si Manang Lourdes ang nanatili sa tabi ni Doña Isabela. Hinaplos ko ang kanyang noo. "Malapit na po, senyora," bulong ko. "Malalaman na po natin ang totoo." Sa unang pagkakataon, nagsalita siya sa isang buong pangungusap. Ang boses ay mahina at nanginginig. "Salamat. Salamat sa iyo, Hija." Ang mga salitang yon ay sapat na para bigyan ako ng lakas na harapin ang anumang mangyayari. Ang proseso ay mabilis. Maingat na inilagay ni Father Joaquin at ng nurse ang isang lead apron sa dibdib ni Doña Isabela. Itinutok nila ang aparato sa kanyang ulo. Isang mahinang tunog ang narinig namin at pagkatapos ay katahimikan. "Kailangan nating i-develop ang film," sabi ni Father Joaquin. "Medyo matatagalan ito. Maghintay kayo rito." Ang mga sumunod na minuto ay tila mga oras. Bawat tunog ng kulog sa labas ay nagpapatalon sa aking puso. Paano kung mali ako? Paano kung guni-guni ko lang ang lahat? Paano kung wala silang makita? Ano ang mangyayari sa amin ni Manang Lourdes? At ang pinakamahalaga, ano ang mangyayari kay Doña Isabela? Pagkalipas ng halos kalahating oras, bumalik si Father Joaquin. Hawak niya ang isang malaking itim na film, basang-basa pa. Ang kanyang mukha, hindi ko maipaliwanag, isang halo ng galit, lungkot, at pangingilabot. "Diyos na mahabagin," ang tanging nasabi niya. Itinaas niya ang film laban sa ilaw ng bintana, kung saan humahampas ang liwanag ng kidlat. Lumapit kami ni Manang Lourdes, at doon nakita namin. Malinaw na malinaw, isang larawan ng kataksilan, isang imahe na hinding-hindi ko malilimutan habang ako'y nabubuhay. Ang x-ray ay nagpapakita ng bungo ni Doña Isabela, at sa loob ng anino ng kanyang balat at buhok, nagkalat ang maliliit, maninipis, at mapuputing guhit na parang mga palito. Ang mga karayom. Hindi isa, hindi dalawa, kundi 12 dosenang karayom ang nakatanim sa kanyang anit. Ang iba ay halos abot na sa kanyang bungo. Ang ilan ay nasa sentido, ang ilan ay malapit, sa batok. Isang hardin ng sakit at pagpapahirap. Ang anak ko, umiiyak na bulong ni Doña Isabela na nakatingin din sa film. Isang alaala ang tila biglang bumalik. Si Miravel, ang sakit. Palagi niyang sinasabi na, gamot ito. Napaluhod si Manang Lourdes, hawak ang kanyang rosaryo, umiiyak ng walang tunog. Walang kaluluwa. Walang kaluluwa ang babaeng yon. Ako naman ay nakatayo lang doon, nakatitig sa larawan. Ang galit sa aking dibdib
ay parang isang bulkan na sasabog. Ito na. Ito na ang ebidensya. Hawak ko sa aking mga kamay ang larawan ng kasamaan ni Miravel. Anong gagawin natin, Father? Tanong ko. Ang aking boses ay nanginginig sa galit. Tumingin sa akin si Father Joaquin. Ang kanyang maamong mukha ay naging matigas na parang bato. Gagawin natin ang tama. Ang katotohanan ay kailangang lumabas. Ngunit kailangan nating gawin ito ng matalino. Kinuha niya ang film at maingat na inilagay sa isang malaking sobre. Bumalik na kayo sa mansyon bago pa mag-umaga. Bago pa nila mapansin na wala kayo. Magkunwari kayong walang nangyari. Althea, ang utos sa'yo ay umalis bukas. Sundin mo, ngunit huwag kang lalayo. Manang Lourdes, bantayan mong mabuti si Isabela. Paano po malalantad ang katotohanan, Father? Tanong ni Manang Lourdes. Bukas ng gabi, sabi ng pari. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Magkakaroon ng family dinner ang mga Montemayor para sa isang business partner na imbitahan ako. Dadalhin ko ito. Sa harap ng lahat, ilalabas natin ang larawan ng kataksilang ito. Ang pagbalik namin sa mansyon ay mas nakakakaba kaysa sa aming pag-alis. Ang bagyo ay unti-unti nang humihina at ang kalangitan sa silangan ay nagsisimula nang magpakita ng bahagyang pamumula. Maingat kaming pumasok sa gate sa likod. Ang buong bahay ay tahimik pa rin. Maingat naming inakyat si Doña Isabela sa kanyang silid. Bago kami maghiwalay, hinawakan niya ang aking kamay. Mag-iingat ka, Hija, bulong niya. Tumango lang ako. Pagkatapos ay bumalik sa aking kwarto. Hindi ako natulog. Umupo lang ako sa gilid ng kama, hawak ang aking duffel bag, naghihintay. Kinaumagahan, gaya ng inaasahan, kumatok si Miravel sa aking pinto. Oras na, Althea. Nakaempake ka na ba? Tanong niya. Ang boses ay puno ng tagumpay. Tumayo ako at kinuha ang aking bag. Hindi ako nagsalita. Tiningnan ko lang siya ng diretso sa mata. Sa isang saglit, nakita ko ang pag-aatubili sa kanyang mukha na para bang nagtataka kung bakit hindi ako umiiyak o nagmamakaawa. Good, sabi na lang niya at tinalikuran ako. Pagbaba ko sa sala, naroon si Leandro, umiinom ng kape. Hindi man lang niya ako tiningnan. Ang pakiramdam na itaboy mula sa isang lugar na hindi mo naman itinuring na tahanan, ngunit naging parte ng iyong laban, ay kakaiba. Ito ay isang halo ng sakit at pag-asa dahil alam kong hindi ito ang katapusan. Salamat sa lahat, Manang, sabi ko kay Manang Lourdes na naghihintay sa may pintuan. Ang mga mata niya ay namumugto. Mag-iingat ka. Tumawag ka sa akin. Bulong niya pabalik. Lumabas ako ng mansyon. Dinala ang aking bag at ang bigat ng mga lihim na malapit nang sumabog. Gaya ng utos ni Father Joaquin, hindi ako lumayo. Nagpunta ako sa isang maliit na karinderya ilang kanto mula sa village at naghintay. Ang bawat oras ay parang isang taon. Nang tuluyan ng dumilim, nagsimula na ang aking paglalakbay pabalik. Hindi ako pumasok sa gate. Nagtago ako sa mga halamanan sa labas kung saan tanaw ko ang malaking bintana ng dining room. Ang mga ilaw sa loob ay nagniningning. Nakikita ko ang mga anino ng mga taong naglalakad. Ang hapunan ay nagsimula na. Sa loob ng dining room, ang lahat ay perpekto. Ang mahabang mesa ay puno ng masasarap na pagkain. Naroon si Leandro, si Miravel, na suot ang pinakamaganda niyang bestida, isang matandang lalaki na marahil ay ang business partner, at si Father Joaquin na nakaupo ng tahimik sa isang dulo. Si Doña Isabela ay naroon din, nakaupo sa kanyang wheelchair sa kabilang dulo ng mesa, mas tahimik kaysa dati. Nag-uusap sila. Tumatawa. Si Miravel ang pinakamasaya sa lahat, ang perpektong hostess. Napakabait talaga ng asawa mo, Leandro, sabi ng bisita. To think na isinuko niya ang lahat para alagaan ang iyong ina. Isang biyaya.
She is indeed, sabi ni Leandro. Tumitingin kay Miravel ng may pagmamahal. Sa mga sandaling iyon, tumayo si Father Joaquin. Hawak niya ang isang malaking brown na sobre. Kung inyong mamarapatin, simulan ni Nemo. Ang kanyang boses na dati mahinahon ay biglang nagkaroon ng bigat at autoridad na nagpatahimik sa buong silid. Mayroon akong nais ibahagi sa inyong lahat, isang bagay na may kinalaman sa tunay na kalagayan ni Isabela. Nagsalubong ang kilay ni Miravel. Father, I think this is not the right time. Ito na ang tamang panahon, Miravel. Putol ng pari. Matagal na tayong nanahimik. Tumingin siya kay Leandro. Leandro, hiho, mahal mo ba ang iyong ina? Opo naman, Father. More than anything. Mabilis na sagot ni Leandro, naguguluhan. Kung ganoon, handa ka bang makita ang larawan ng kanyang pagdurusa? Ang larawan ng kataksilan na ginagawa sa kanya sa loob mismo ng iyong pamamahay. Mula sa sobre, dahan-dahang inilabas ni Father Joaquin ang X-ray film. Lumapit siya sa isang pader na puti at itinaas ito laban sa liwanag. Ano yan? Tanong ni Leandro. Ito? Ay ang bungo ng iyong ina, sabi ng pari. Ang katahimikan ay nakakabingi. Lahat ng mata ay napako sa itim na film at dahan-dahan nakita nila ang maliliit na puting guhit, ang mga karayom. Ang unang bumigay ay ang bisita. Napatayo siya, ang kanyang mukha ay puno ng pangingilabot. Diyos ko, ano ang mga yan? Bumagsak ang panga ni Leandro. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga mata ay hindi makapaniwala. Hinawakan niya ang film. Sinuri. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis. Hindi totoo to. At si Miravel, ang kanyang mukha ay nawalan ng lahat ng kulay. Ang kanyang perpektong ngiti ay naging isang nangiwi ng purong takot. Sino ang may gawa nito? Tanong ni Leandro. Ang boses ay nanginginig. Lumingon siya sa paligid na parang isang taong naliligaw. Ang lahat ng ebidensya ay naroon na. Ang mga hinala ko. Ang pagsaksi ni Manang Lourdes. At ngayon, ang hindi maitatangging larawan. May ideya ka ba, Miravel? Tanong ni Father Joaquin. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanya at doon gumuho si Miravel. Ngunit hindi sa paraan na inaasahan ng lahat. Bigla siyang napahagulgol, isang malakas at nakakaawang iyak. Bumagsak siya sa sahig. Hindi ko alam kung paano nangyari yan. Sigaw niya. Tumingin siya kay Leandro. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha. Love, maniwala ka sa akin. Wala akong kinalaman dyan. Pagkatapos, itinuro niya ang direksyon ng pinto. Siya! Si Althea! Siya ang may gawa niyan. Mula nang dumating siya dito, nagkagulo na ang lahat. Siya ang naglagay niyan sa ulo ni Mama. Gusto niya tayong sirain. Gusto niyang kunin ang pera natin. Ang akusasyon ay napakabaliw. Napakadesperado. Ngunit sa isipan ni Leandro, na wasak at gulong-gulo, ang kasinungalingang yon ay tila isang lubid na makakapitan. Mas madaling paniwalaan na isang estranghero ang may gawa nito, kaysa tanggapin na ang babaeng pinakamamahal niya ay isang halimaw. Althea! Bulong niya. Ang pagkalito sa kanyang muka ay napalitan ng isang madilim na galit. Mula sa aking kinatataguan sa labas, nakita ko ang lahat. Ang pag-arte ni Miravel, ang pagkumbinsi sa mukha ni Leandro. Ang aking puso ay nadurog. Kahit na may ebidensya na, nanalo pa rin ang kasinungalingan. Biglang bumukas ang pinto ng dining room at lumabas si Leandro. Ang kanyang mukha ay parang isang bagyo. Hindi niya ako nakita. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang pinto ng mansyon ay bumukas. Pumasok ako. Oras na para harapin sila. Nang makita ako ni Leandro, ang kanyang galit ay sumabog. Ikaw! Hayop ka! Sigaw niya at mabilis na lumapit sa akin.
Isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi. Ang lakas nito ay nagpatalsik sa akin sa sahig. Ang sakit ay lumagutok sa aking panga, ngunit mas masakit ang kirot sa aking puso. Ikaw ang may gawa nito sa ina ko. Sigaw niya, dinuduro ako. Magnanakaw, sinungaling. Pinalayas na kita. Bumalik ka pa. Umalis ka. Umalis ka sa bahay ko bago kita maipakulong. Sa likod niya, nakita ko si Miravel na may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi habang yakap-yakap siya ng bisita para pakalmahin. Si Father Joaquin ay puno ng pagkadismaya. Si Doña Isabela ay umiiyak nang walang tunog sa kanyang wheelchair. Natalo ako. Sa kabila ng lahat, natalo ako. Pinilit kong tumayo. Hawak ang aking namamagang pisngi. Tinalikuran ko sila. Habang naglalakad ako, papalabas ng pinto. Dala ang kahihiyan at kabiguan. Isang tinig ang pumigil sa lahat. Isang tinig na mahina. Nanginginig. Ngunit sa katahimikan ng sandaling iyon, ito ay kasing lakas ng isang kulog. Hindi siya. Lahat kami ay napalingon. Nakatayo si Doña Isabela mula sa kanyang wheelchair. Nanginginig ang kanyang mga binti, ngunit nakatayo siya. Ang kanyang mga mata, na dati blanco, ay ngayon ay nag-aalab sa isang liwanag na matagal nang nawala. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at itinuro. Itinuro niya si Miravel. Siya ang may gawa. Ang tatlong salitang iyon, siya ang may gawa, ay parang isang malakas na dagundong na yumanig sa pundasyon ng mansyon ng mga Montemayor. Lahat ng pag-arte, lahat ng kasinungalingan, lahat ng pagkukunwari ay biglang gumuho sa isang iglap. Lahat ng mga mata ay napako kay Doña Isabela. Nakatayo siya, nanginginig ngunit determinado, ang kanyang braso ay tuwid na nakaturo sa kanyang manugang. Ang babaeng matagal ng biktima, matagal ng pinatahimik, ay sa wakas ay natagpuan muli ang kanyang tinig. Ang unang reaksyon ay nagmula kay Miravel. Isang tawa, isang tawang pilit at puno ng takot. Nababaliw na siya. Leandro, tingnan mo. Kung ano-ano na ang sinasabi niya, epekto lang yan ng mga gamot niya. Ngunit huli na. Ang kislap sa mga mata ni Doña Isabela ay hindi na maikakaila. Hindi ito ang mga mata ng isang taong nalilito. Ito ang mga mata ng isang taong naaalala ang lahat. Ang sakit. Patuloy ni Doña Isabela, ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas. Bawat salita ay may kasamang luha. Gabi-gabi, kapag tulog ka na, Leandro, pumapasok siya sa kwarto ko. Sabi niya, bitamina. Sabi niya, para gumaling ako. Pero masakit. Parang tinutusok ng libu-libong karayom ang ulo ko. Tumingin siya sa asawa ng kanyang anak. Bakit, Miravel? Bakit mo ginawa sa akin to? Pamilya kita. Minahal kita na parang tunay na anak. Ang bawat salita ni Doña Isabela ay parang isang martilyo na pumupukpok sa puso ni Leandro. Dahan-dahan siyang lumingon mula sa kanyang ina patungo sa kanyang asawa. Ang galit na para sa akin kanina ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, mas masakit. Ang simula ng isang nakakapangilabot na pagdududa. Mira, anong sinasabi ni Mama? Tanong niya. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Dito na tuluyang gumuho ang depensa ni Miravel. Wala ng luha, wala ng pag-arte. Ang kanyang muka ay nabalot ng purong galit at pagkasuklam. Oo, ako nga. Sigaw niya. Ang kanyang tinig ay matinis at puno ng lason. Ako ang may gawa at dapat lang sa kanya yan. Sa matandang yan na palaging hadlang sa lahat ng gusto ko. Napasinghap ang lahat ng nasa silid. Isang pag-amin. Isang buong pag-amin na walang bahid ng pagsisisi. Lahat na lang siya. Patuloy ni Miravel sa kanyang pagwawala. Itinuturo si Doña Isabela. Ang pangalan ng pamilya, ang pera, ang atensyon mo, Leandro.
Palagi na lang akong nasa anino niya. Palagi na lang akong ang asawa ni Leandro. Palagi na lang akong ang manugang ni Isabela Montemayor. Pagod na ako. Gusto kong makuha kung ano ang nararapat para sa akin. Tumingin siya kay Leandro, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. At ikaw, napakatanga mo. Napakadali mong paniwalain. Isang nangiti ko lang, isang yakap, isang halik, at kakainin mo na ang lahat ng sasabihin ko. Ang tingin mo sa akin ay santa, pero ang totoo, ginamit lang kita. Ang mga salitang yon, ang huling pako sa kabaong. Ang mukha ni Leandro ay parang isang salamin na binasag. Ang imahe ng kanyang perpektong asawa, ng kanyang perpektong buhay ay nadurog sa harap niya, at ang naiwan ay ang mga bubog ng isang masakit na katotohanan. Hindi siya nagsalita, hindi siya kumilos. Nakatayo lang siya roon, tulala, habang ang mundo niya ay gumuho sa kanyang paanan. Tapos na ang palabas, Miravel, sabi ni Father Joaquin, na kanina pa palang may kausap sa kanyang telepono. Kasabay ng kanyang mga salita, narinig namin ang tunog ng mga sirena sa labi. Palakas ng palakas. Maya-maya, 2 pulis ang pumasok sa mansyon. Nang makita ni Miravel ang mga pulis, doon na siya tuluyang nawala sa sarili. Nagwala siya, sumisigaw, nagpupumiglas. Hindi niyo ako pwedeng kunin. Montemayor ako. Asawa ako ni Leandro Montemayor. Ngunit wala nang naniwala sa kanya. Ang lahat ay nakatingin sa kanya na may pagkasuklam. Habang kinukuha siya ng mga pulis, dumaan siya sa harap ni Leandro. Huminto siya. Hindi pa tayo tapos, Leandro, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta. Hindi pa tayo tapos. Pagkatapos ay dinala na siya palabas. Ang kanyang mga sigaw ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan nang naglaho sa gabi. Ang naiwan sa dining room ay isang nakakabinging katahimikan. Ang bisita at ang ibang mga katulong ay dahan-dahang umalis. Iniwan ang pamilya sa gitna ng kanilang trahedya. Si Doña Isabela na nanghina matapos ang lahat ay muling napaupo sa kanyang wheelchair, umiiyak habang inaalo ni Manang Lourdes. Si Leandro ay nanatiling nakatayo, nakatitig sa kawalan, parang isang estatwa na gawa sa abo. At ako, nakatayo pa rin ako sa may pintuan, hawak ang aking pisngi na ngayon ko lang naramdaman ng sakit, nanonood. Isang estranghero na naging sentro ng kanilang paghuhukom. Dahan-dahang lumingon sa akin si Leandro. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Naglakad siya papalapit. Huminto siya sa aking harapan. Hindi ako kumilos. Hinintay ko kung ano ang gagawin niya. Sasampalin niya ba ako ulit? Sisigawan? Ngunit ang ginawa niya ay isang bagay na hindi ko inaasahan. Dahan-dahan siyang lumuhod. Lumuhod siya sa aking harapan, sa sahig na marmol, at doon, sa harap ng kanyang ina, sa harap ni Father Joaquin, sa harap ko, ang makapangyarihang si Leandro Montemayor ay humagulgol na parang isang batang nawawala. Isang iyak na puno ng sakit, pagsisisi at kahihiyan. Ang tunog ng paghagulgol ni Leandro ay umalingaw-ngaw sa kabuuan ng tahimik na mansyon. Ito ay tunog ng isang taong nawasak, hindi ng galit, kundi ng bigat ng katotohanang bigla niyang pinasan. Ang bawat hikbi niya ay parang isang piraso ng kanyang pagkatao na gumuho. Nakatayo lang ako, hindi alam ang gagawin. Ang galit na nararamdaman ko para sa kanya kanina, ang sakit ng kanyang sampal, ay biglang napalitan ng isang kakaibang awa. Sa harap ko ay hindi ang aroganteng si Mr. Montemayor. Ang nasa harap ko ay isang lalaking nilamon ng sarili niyang pagkakamali. Isang anak na nabigo. Isang asawang nalinlang. Si Father Joaquin ang unang kumilos. Lumapit siya at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Leandro. Tumayo ka, hiho. Ang pagluhod ay hindi makapagbabalik ng nakaraan. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin mo mula ngayon. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Leandro. Ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng luha. Tumingin siya sa akin. Patawarin mo ako, Althea.
sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. Sinaktan kita. Hindi ako naniwala sa'yo. Pinili kong maging bulag. Patawarin mo ako. Hindi ako nakasagot. Anong sasabihin ko? Na okay lang? Hindi. Dahil hindi okay. Ngunit ang makita siyang ganito, durog at nagsusumamo, ay tila sapat ng kabayaran. Tumingin ako kay Doña Isabela. Siya ang mas may karapatang magbigay ng kapatawaran. Siya ang tunay na biktima. Hindi sa kanya dapat manggaling ang kapatawaran. Sabi ni Father Joaquin na tila nabasa ang aking isipan. Tumingin siya kay Leandro. Ang iyong ina, ang sinaktan mo ng higit sa lahat. Hindi ng iyong mga kamay, kundi ng iyong pagwawalang bahala. Tila doon lang natauhan si Leandro. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang mga binti ay nanginginig. Lumakad siya papalapit sa kanyang ina. Bawat hakbang ay parang 1,000 milya ang bigat. Yumuko siya sa harap ng wheelchair, kinuha ang mga kamay ni Doña Isabela at inilagay ito sa kanyang pisngi. Mama, ang tanging lumabas sa kanyang bibig, kasunod ng isa na namang malakas na pag-iyak. Sa pagkakataong ito, si Doña Isabela ang kumilos. Ginamit niya ang kanyang natitirang lakas para haplusin ang buhok ng kanyang nag-iisang anak. Isang haplos na puno ng sakit, ngunit meron pa ring pagmamahal ng isang ina. Ang gabing iyon ay ang pinakamahabang gabi sa mansyon. Dumating ang mga investigador. Kinuha ang salaysay ni Doña Isabela na sinusuportahan ni Father Joaquin at Manang Lourdes. Kinuha rin ang salaysay ko. Ang X-ray film ang naging pinakamabigat na ebidensya. Ang pag-amin ni Mirabel sa harap ng maraming saksi ay ang selyo sa kanyang kapalaran. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Kinaumagahan, ang pangalan ng mga Montemayor ay nasa lahat ng pahayagan at balita sa telebisyon. Ang anghel na manugang, isa palang demonyo. Krimen sa loob ng mansyon. Ang perpektong imahe na matagal iningatan ng pamilya ay nadungisan, gumuho at naging abo. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, nanatili ako. Hindi ko magawang umalis. Hiniling sa akin ni Father Joaquin na manatili muna para tulungan si Manang Lourdes na alagaan si Doña Isabela. Ang mga sumunod na araw ay puno ng mga pagbabago. Dinala sa ospital si Doña Isabela para sa isang masusing pagsusuri. Kinumpirma ng mga doktor ang lahat. Sinimulan nila ang isang maselan na proseso para alamin kung paano matatanggal ang mga karayom nang hindi magdudulot ng mas malaking pinsala. Si Leandro ay nagbago. Ang dating makapangyarihang negosyante ay nawala. Ang pumalit ay isang anak na puno ng pagsisisi. Siya na mismo ang nag-aasikaso sa kanyang ina. Siya ang nagpapakain. Siya ang nagbabasa ng libro para dito. Gabi-gabi, nakikita ko siyang nakaupo lang sa tabi ng kama ng kanyang ina. Binabantayan ito habang natutulog, na parang sa pagbabantay na yon ay mababayaran niya ang mga taon ng kanyang pagkabulag. Isang hapon, habang nagdadala ako ng isang basong tubig sa silid ni Doña Isabela, naabutan ko si Leandro na nakatayo sa labas, naghihintay sa akin. Althea, sabi niya, ang boses ay mahina. Gusto ko lang ulit humingi ng tawad at magpasalamat. Tumingin ako sa kanya. Ang paghingi ng tawad ay para sa sarili mo, sir, at ang pasasalamat, hindi mo ito utang sa akin. Hindi, giit niya. Utang ko sa iyo ang buhay ng ina ko. At ang buhay ko, iniligtas mo kami sa isang kasinungalingan. Kung hindi ka dumating, baka huli na ang lahat. Ginawa ko lang po ang tama, sagot ko. Ang paggawa ng tama ay isang mahirap na bagay, lalo na kung mag-isa ka lang, sabi niya. Binigyan mo ng boses ang ina ko noong wala na siyang lakas sumigaw. At dahil doon, habang buhay akong magkakaroon ng utang na loob sa'yo. Ilang linggo ang lumipas, naging mas malakas si Doña Isabela. Ang kanyang mga alaala ay unti-unting bumabalik. Minsan, nakikita ko siyang nakangiti habang nanonood ng mga lumang pelikula. Minsan,
Humihiling siyang ipasyal ko siya sa hardin. Isang araw, habang kami ay nasa hardin, tinawag niya ako. Althea, Hija. Po, senyora? May pangarap ka, di ba? Tanong niya. Naalala ko ang mga kwento mo tungkol sa kapatid mo at ang pangarap mong maging isang nurse. Tumango ako. Nagtataka kung saan patungo ang usapan. Ang pangarap ay hindi dapat manatiling pangarap lang. Sabi niya, hinawakan ng aking kamay. Itinuring kitang isang anghel na ipinadala sa akin. Ngayon, hayaan mong ako naman ang maging anghel para sa'yo. Inabutan niya ako ng isang sobre. Binuksan ko ito. Sa loob ay mga papeles para sa isang scholarship. Isang buong scholarship sa isa sa pinakamahusay na nursing school sa Maynila. Sagot lahat ng gastusin, pati na ang allowance para sa akin at kay Ben. Nabitawan ko ang sobre. Ang mga luha ay muling dumaloy sa aking mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng ligaya. Isang ligayang hindi ko akalaing mararamdaman ko. Senyora, hindi ko po matatanggap to. Dapat mo itong tanggapin, sabi niya. Ang kanyang nangiti ay ang pinakatotoong nangiti na nakita ko mula sa kanya. Hindi ito bayad, Althea. Ito ay isang regalo, isang pasasalamat. Simulan mo ang iyong bagong buhay, karapat-dapat ka rito. Niyakap ko siya. Sa gitna ng hardin na yon, sa ilalim ng sikat ng araw, ang dalawang babae na pinagtagpo ng isang trahedya ay nagyakapan, hindi na bilang amo at katulong, kundi bilang dalawang kaluluwang naghilom sa sugat ng isa't isa. Ang pagtanggap sa scholarship ay ang pagsara ng isang pinto at pagbubukas ng isa pa. Pagkalipas ng isang linggo, dala ang aking mga gamit at isang pusong puno ng pasasalamat at kaunting kaba, nilisan ko ang mansyon ng mga Montemayor. Hindi na bilang isang kasambahay na pinalayas, kundi bilang isang kaibigan na hinatid ng mga ngiti. Si Manang Lourdes ang naghatid sa akin sa pinto. Ang kanyang mga mata ay lumuluha ngunit masaya. Wala nang masasaya pa sa akin, Althea. Abutin mo ang mga pangarap mo para sa aming lahat. Si Leandro ay naroon din. Hindi na siya ang taong una kong nakilala. Ang dating aura ng kapangyarihan at pagmamataas ay napalitan ng kapakumbabaan. Inabot niya sa akin ang isang sobre. Para sa kapatid mo, sabi niya. Para sa mga gastusin niya habang nag-aaral ka. Huwag mong tanggihan, please. Let me do this. Ito ang pinakamaliit na bagay na magagawa ko. Tinanggap ko ito. Hindi para sa akin, kundi para sa kanya. Dahil nakita ko sa kanyang mga mata na ang pagtulong na ito ay bahagi ng kanyang sariling paghilom. Ang huling yumakap sa akin ay si Doña Isabela. Mas malakas na siya ngayon, nakakatayo na ng walang tulong. Huwag mo kaming kalilimutan, Hija. Palagi kang parte ng pamilyang ito. Hinding-hindi po, sagot ko. Ang unang ginawa ko ay umuwi sa aming maliit na probinsya. Ang saya sa mukha ni Ben nang ibalita ko sa kanya ang lahat ay isang premyo na mas mahalaga pa sa kahit anong pera. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko siyang tumawa ng walang pag-aalala. Inayos ko ang lahat. Ipinatala ko siya sa isang mas magandang paaralan sa bayan. Tiniyak kong may mag-aalaga sa kanya habang ako ay nasa Maynila. Ang perang bigay ni Leandro ay sapat para sa lahat ng iyon at may sobra pa. Pagkatapos, bumalik ako sa Maynila, hindi na sa isang mansyon, kundi sa isang maliit na dormitoryo malapit sa universidad. Ang buhay ay simple, ngunit ito ay akin. Ang bawat libro na binubuklat ko, ang bawat aralin na pinag-aaralan ko, ay isang hakbang palapit sa pangarap ko. Ang aking nakaraan, ang karanasan ko sa aking ina at kay Doña Isabela, ang naging inspirasyon ko. Gusto kong maging isang nurse na hindi lang nagbibigay ng gamot, kundi nagbibigay din ng pakikinig at pag-unawa. Paminsan-minsan, tumatawag si Manang Lourdes para mangumusta.
Ikinuwento niya na ang operasyon ni Doña Isabela para tanggalin ang mga karayom ay naging matagumpay. Isang mahabang proseso ito, ngunit unti-unti, naalis ang lahat. Ang mga sakit ng ulo ay unti-unting nawala. At alam mo ba, Althea, masayang kwento ni Manang isang araw, nagsimula na ulit siyang tumugtog ng piano. Mahina lang, mga simpleng kanta, pero tumutugtog na siya ulit. Ang balitang yun ay nagdulot ng isang ngingiti sa aking mga labi. Ang musika ay bumalik na sa mansyon. Tinanong ko rin siya tungkol kay Leandro. Si Leandro, buntong hininga ni Manang. Nakatutok siya sa pag-aalaga sa kanyang ina at sa pag-aayos ng kumpanya. Hindi na siya lumalabas. Maraming babae ang sumusubok na lumapit pero hindi niya pinapansin. Ang sabi niya, ang una niyang kailangang ayusin ay ang kanyang sarili at ang relasyon niya sa kanyang ina bago siya magmahal ulit. Ikinuwento rin niya ang tungkol sa kaso ni Miravel. Ito ay naging isang malaking iskandalo. Maraming pagdinig ang naganap. Sinubukan pa ng mga abogado ni Miravel na palabasin siyang may problema sa pag-iisip. Ngunit ang mga ebidensya ay napakatibay. Isang hapon, habang pauwi ako mula sa klase, nakatanggap ako ng isang text message mula kay Leandro. Isang simpleng mensahe. Hahatulan na siya bukas. Hindi ko alam kung gusto mong malaman, pero naisip ko lang na dapat mong malaman. Nang gabing iyon, habang nakahiga ako sa aking kama, hindi si Miravel ang nasa isip ko, kundi ang aking ina. Naalala ko ang kanyang huling mga araw, ang kanyang kalungkutan, ang kanyang pagkawala. Ang katarungan na hindi niya nakuha. Bukas, ibang-iba na ang mangyayari. Ang katarungan, kahit na huli, ay darating. At sa pagdating nito, hindi lang ito para kay Doña Isabela. Para na rin ito sa aking ina. Para sa lahat ng mga babaeng pinatahimik, sinaktan, at binaliwala. Ang kanilang tinig ay maririnig na sa wakas. Makalipas ang 4 na taon, ang Philippine International Convention Center ay puno ng ingay at saya. Daan-daang mga mag-aaral na nakasuot ng toga ang naghihintay, ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa. At sa gitna nila, nakaupo ako. Hindi na ako ang Althea na takot, nakayuko, at walang kalaban-laban. Suot ko ang aking puting uniforme sa ilalim ng toga, at sa aking dibdib ay nakasabit ang isang medalya na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Habang hinihintay kong tawagin ang aking pangalan, hindi ko maiwasang balikan ang lahat. Ang hustisya ay dumating. Mabagal man, ngunit tiyak. Si Miravel ay hinatulan ng reclusion perpetua, habang buhay na pagkakulong. Ang huling balita na narinig ko tungkol sa kanya ay mula kay Manang Lourdes, ang babaeng dati hindi mabubuhay nang walang mamahaling alahas at designer bags ay ngayon ay nasa isang masikip at malamig na selda. Wala nang mga salamin doon para hangaan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang ganda, na ginamit niya bilang maskara ng kanyang kasamaan, ay unti-unti nang nalalanta sa dilim, kasama ng kanyang mapait na pagsisisi. Si Leandro naman ay hindi na ang aroganteng amo na nakilala ko noon. Ibinenta niya ang mansyon, ang gintong hawla na saksi sa napakaraming sakit. Bumili siya ng isang mas simple at mas maliit na bahay, kung saan siya at ang kanyang ina ay namumuhay ng tahimik. Sa mga nakalipas na taon, hindi siya nag-asawa muli. Itinuon niya ang kanyang buong buhay sa pagbawi sa mga pagkukulang niya kay Doña Isabela. Natutunan niyang ang tunay na pagmamahal ay wala sa yaman o sa perpektong imahe, kundi sa pag-aalaga at pagsasakripisyo. Althea Rosales, magna cum laude. Ang pagtawag sa pangalan ko ay nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Tumayo ako. Ang bawat hakbang ko paakyat ng entablado ay mabigat. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa bigat ng pasasalamat. Ang diploma na tinanggap ko ay hindi lang papel. Ito ay dugo, pawis,
at luha. Ito ang katuparan ng pangako ko kay Ben na ngayon ay nasa kolehiyo na rin. Ito ang katuparan ng pangarap ng aking yumaong ina. Pagbaba ko ng entablado, sinalubong ako ng mga taong naging tunay kong pamilya. Si Manang Lourdes, na ngayon ay retirado na at masaya, ay umiiyak habang yakap-yakap ako. Ang galing-galing mo, anak. Ang galing mo. Sa tabi niya, nakatayo si Leandro. Simple lang ang suot niyang barong. Ang kanyang muka ay may mga guhit na ng edad at karanasan, ngunit ang kanyang mga mata ay payapa. Inabot niya ang aking kamay. Congratulations, Althea. You deserve everything. Wala nang namamagitan sa amin kundi respeto. Isang malalim na respeto ng isang taong iniligtas mo mula sa kanyang sariling kadiliman. At syempre, si Doña Isabela. Nakatayo siya. Hindi na naka-wheelchair. Ang kanyang buhok ay puti at maayos. Ang kanyang mukha ay maaliwalas at puno ng buhay. Wala na ang mga bakas ng karayom. Wala na ang sakit. Ang tanging naiwan ay ang karunungan at pagmamahal. Lumapit ako sa kanya at niyakap niya ako ng mahigpit. Isang yakap ng isang ina sa kanyang anak. Sabi ko sa'yo, diba? Bulong niya sa akin. Lilipad ka. At ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Napakataas na ng narating mo. Dahil po sa inyo, sagot ko, pinipigil ang luha. Binigyan niyo ako ng pakpak. Hindi hidya. Sabi niya, hinawakan ang aking muka at tiningnan ako sa mata. Ikaw ang nagbigay sa sarili mo ng pakpak. Ako lang ang hangin na tumulong sa'yo. Ang lakas, ang tapang, lahat yan nasa loob mo na simula pa lang. Nang gabing iyon, habang naglalakad ako pa uwi, tumingala ako sa langit. Ang buwan ay maliwanag at ang mga bituin ay nagniningning. Wala na ang hawla, wala na ang mga anino. Ako, si Althea Rosales, dating katulong, dating api, dating walang boses. Ngayon, ako ay isang rehistradong nurse, isang babaeng malaya, isang babaeng buo. Natutunan ko na ang pamilya ay hindi laging kadugo. Minsan, sila ang mga taong humahawak sa kamay mo kapag nasa gitna ka ng bagyo. Natutunan ko na ang katarungan ay hindi ibinibigay, ito ay ipinaglalaban. At higit sa lahat, natutunan ko na ang pinakamalaking tagumpay sa buhay ay hindi ang yaman o titulo, kundi ang kakayahang matulog sa gabi ng may payapang puso. Alam mong naging tapat ka sa iyong sarili. Huminto ako at huminga ng malalim, nilalasap ang sariwang hangin ng kalayaan. Ito ang simula ng aking tunay na buhay. At sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng pluma. Ako na ang susulat ng aking sariling kwento. At dito nagtatapos ang isang kabanata ng buhay ni Althea. Hindi sa isang tuldok ng pagtatapos, kundi sa isang blangkong pahina na naghihintay ng mga bagong simula, puno ng pag-asa at kalayaan. Kaibigan, sa iyo na nakinig at sumabay sa bawat tibok ng puso ni na Althea at Doña Isabela hanggang sa huling sandali. Taos puso akong nagpapasalamat. Hindi naging madali ang paghabi sa kwentong ito. Aaminin ko, may mga gabing mabigat din ang aking dibdib habang isinusulat ang pighati ni Doña Isabela at ang walang hanggang takot ni Althea sa loob ng mansyon. Tila ako rin ay nakulong sa hawlang yon kasama nila. Ngunit sa bawat luhang pumatak sa aking imahinasyon, naroon din ang matinding pagnanais na ipakita na kahit sa pinakamadilim na gabi, ang katotohanan ay laging hahanap ng daan patungo sa liwanag. Ang kwentong ito ay hindi lamang katang-isip. Ito ay inspirasyon mula sa mga tunay na kwento ng katapangan na nakikita natin araw-araw. Sa mga inang lumalaban para sa anak, sa mga estrangherong nagiging pamilya, at sa kapangyarihan ng pagpapatawad na nagpapalaya, hindi sa nagkasala, kundi sa nasaktan. Naway nagsilbing munting apoy ang kwentong ito
sa inyong mga puso, isang paalala na ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa lakas ng boses, kundi sa tibay ng paninindigan. Bago tayo maghiwalay, nais kong iwan sa inyo ang isang tanong na gumugulo rin sa aking isipan habang isinusulat ko ang pagtatapos. Kung ikaw ang nasa katayuan ni Althea, magagawa mo pa bang tulungan at tanggapin ang paghingi ng tawad ng taong minsang nagtaboy at nanakit sa iyo ng lubos, gaya ng ginawa niya kay Leandro? O pipiliin mong talikuran na lang sila habang buhay? Gusto kong marinig ang inyong tinig. Ibahagi ang inyong sagot at mga damdamin sa comment section sa ibaba. At kung naantig ang inyong puso, napaluha o nabigyan ng pag-asa ng kwentong ito, huwag sanang kalimutang mag-iwan ng like at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Ang inyong suporta ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon para patuloy na lumikha. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.